Hmm. Okay, kapatid na Jeriel at mga mahal na kapatid at mga kaibigan namin na patuloy at walang sawang sumusubaybay sa ating pag-aaral. Minsan pa po tayo na muling mag-aaral at ang pamagat ng ating pag-aaralang kapatid na Jeriel, Signs of the Holy Spirit is in a Believer. Kaya ito ang ating tatalakayin para malaman po natin kung paano natin matataglay ang Espiritu na siyang galing sa Diyos. Bago tayo po mag-aral nito ay atin munang sagawa ang isang maikling panalangin, mga kapatid. Dakilang Diyos, Ama, nalubha kang makapangyarihan at napakabuti at puno ng pag-ibig sa iyong mga anak. Aman Diyos, salamat ng maraming sa iyo. Namamalagi po ang iyong patnubay, ang iyong pag-ibig, ang iyong paggabay sa amin. Kaya magpahanggang ngayon, ang dalawa mong anak na ginagamit na abang mga aliping kasangkapan sa paghahayag po ng mga katotohanan mo na ang karamihan nito ay hindi po natanggap namin nung kami nandoon sa institusyon. Maaaring dahil sa iba't ibang kadahilanan kaya hindi nila maituro. Pero dito, salamat ng marami. Binibigyan mo kami ng iyong patnubay, ng gabay para aming maihayag ang mga katotohanang dapat maihayag sa tao. Alam namin ito'y kalooban mo na dapat na malaman ng lahat. Kaya Ama, maawa kang samahan mo po kami, patnubayan mo po kami, ang makita ng tao at madinig ng mga tao ay hindi kami kundi ang mga salita mo, ang mga aral mo na aming ipahahayag sa pagkakataong ito. Umaasa kaming pinatawad mo rin ang aming mga pagkakasala. Ang lahat po'y aming dalangin sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, Magandang gabi po, kapatid Erning. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay. At narito na naman kami, 30 minuto at mahigit siguro na magbibigay sa inyo ng impormasyon. Ano ba ang dapat na maintindihan natin ayon sa mababasa natin sa Biblia? Una po, kapatid na Erning, lagi nating pinapahayag sa ating mga taga-subaybay ay siyasatin nila yung ating ipapahayag. Ano po? Bago nila tuluyang yakapin at sampalatayanan. tama yun. Kaya ang ating, tayo pala ay 110 na episode na, kapatid na Jeriel, no? Opo. Parang kailan lamang tayo nag-umpisa, pero ngayon ay hindi natin gaanong namamalayan kung paanong mabilis ang ating pagtanda, mabilis din ang mga episode na Tama. ating pong na pag-aaralan. Sa ating paksa, Signs of the Holy Spirit is in a Believer, ito'y paksa na dapat pong ating maintindihan sapagkat maraming nagkiklaim na nasa kanilang Espiritu Santo. Kaya nagagawa nila ito, nagtatagumpay sila ang wika ay nakakaranas ng kapangyarihan kapag sila ay nasa kanilang pagtitipon. Ang iba sumasayaw pa, kapatid na Jeriel. Tama. Ngayon, sa TikTok ngayon, makikita mo yung mga kaibigan nating pare na talagang hawak-hawak yung krus. Sumasayaw pa ng talaga naman kung anong klase na ito. At At doon saka naman meron sa pang isa, kapatid na oh, Ernie. hmm. Yung isang pare na napanood ko sa social media. Napakarami namang nakikinig sa kanya, pero hindi naman yung itinuturo yung nakasulat sa Biblia. Ano siya, parang stand-up comedian. Yun ang Oo, kinalabasan niya. tawanan ng tawanan yung mga tao, pero ano nakarating sa inyong impormasyon? Galing lang sa kanya o binasa niya ba sa Biblia? Kasi lahat ng nagsasabing sila ay sumasampalataya sa Kristo, dapat ang ipinararating sa tao, ano yung nakasulat. Ayun, Hindi yung tama ano yan. yung kanilang paniniwala. Hindi, yung nakasulat, yung mababasa mo ba yung nakasulat? Mamaya, tatalakayin natin ng mas malalim pa yan dyan sa mga katanungan na yan. Dagdag pa sa sinabi ng kapatid na Jeriel tungkol sa pare, mayroon ding mga pastor ng mga protestante, pati na po ng iba't ibang sangay ng mga relihiyon, nilalapitan yung mga miyembro, no, hinahawakan sa ulo at tinutulak. At yun daw isa sa kahayagan na nandoon sa kanila ang Espiritu Santo. At saka yung iba sumasayaw pa, naghihiyawan, ang gulo-gulo ng kanilang pagsamba sapagkat yun daw ay sign na that the Spirit of God is present doon sa kanilang
pagtitipon, kapatid na Jeriel. Bueno, ang atin hong pag-aaralan ay hindi po puro-puro ito, kundi yung mababasa sa Biblia. Ayon po sa Biblia, anong ilan sa mga signs o mga palatandaan na taglay ng isang believer ang Holy Spirit? Ito po, pakibasa natin sa unang talata po ng Biblia na ayon sa ating paksa, pag-aaral. Yan. And I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and supplication. They will look on me, the one they have pierced, and they will mourn for him as one mourns for an only child, and grieve bitterly for him as one grieves for a firstborn son. Diyan muna ay ating makikita, kapatid na Jeriel, panahon pa ng mga Israelita, katulad ng propeta sa Sakaraya o Sakarias. Ano ho? Ang sabi ng Panginoon Diyos, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem. Ano yun? A spirit of grace and supplication. Yan ang espiritu na galing sa Panginoon Diyos. Di po ba? Sa makatwid, yung pong all who have the spirit are taught by Him to always supplicate to God. Sapagkat pag sinabing supplication, prayer yan, kapatid na Jeriel. Yes. Di ba? At saka spirit of grace, espiritu ng kaawaan, at saka yung ating pagsusumamo. Kung wala ka niyan, wala kang Espiritu Santo. Di po ba? Maaring sabi ng iba na sa panahon natin, wala naman tayong ganun mababasa. Ba, mayroon. Tingnan ninyo sa Roma, ito nakasulat. Ayan. In the same way, the Spirit helps us in our weakness. We do not know what we ought to pray for. Hindi natin alam kung ano yung pananalangin natin eh. Kaya nga doon sabi, spirit of grace and supplication. Yeah. Totoo hindi naman tayo marunong manalangin. Hindi nga natin alam kung ano yung pananalangin. But the Spirit Himself intercedes for us through wordless groans. Ayan. Yeah. May kinalaman po ang Espiritu Santo sa panalangin natin. Tama. Sa makatwid, maaring ang prayer nila ay maaring poor ang pagkakahanay. Mahina ang panalangin, no? At maaring tayo sa ating panalangin, we're wandering around. Ano ba sasabihin ko? Pero ang nagtutulak sa atin para tayo matutong lumapit sa Diyos at manalangin, sino? Hindi tayo eh. Hindi tayo. Kundi yung Espiritu Santo na sumasa atin. Ang sabi nga po dapat nating makita, sabi nga doon ng isang Amerikano, they must speak with God and lay their needs before God, just as an infant will cry when it feels pain or hunger. Hindi ba ang bata pagka may nararamdamang hindi maganda at gutom ay nagka-cry out yan? Mm-hmm. Yan ang grace of supplication panahon una, ginagawa na yan. O di ba? Because it is, So, para nature ng bata yun di ba? By instinct. Di ba? Ang bata, kapatid na Jeriel, pagka basa ang lampin, may nararamdamang sakit sa katawan o gutom, nagkakaray umiiyak po yun di ba? Nature po yun ng mga bata, ng mga sanggol, by instinct. Pagka ang nature natin ay implanted tayo ng Holy Spirit, we are obliged by God to pray to Him. The Spirit within us will oblige us to supplicate, to pray, and come to God in prayer. Ngayon, ang tanong ay ito. Can the man who never pray to God, or maybe he pray to God, pero yung kanyang prayer ay ano pa baga? Sa tingin ba ninyo, yun ay tinatahanan ng Espiritu ng Diyos? Yan ang tanong natin. Yung hindi marunong lumapit sa Diyos, ang hindi marunong dumulog sa Diyos, yung hindi po marunong na dumaing sa Ama, sa tingin ba ninyo tinatahanan ng Espiritu ng Diyos yun? Kayo pong makasasagot niyan, mga kapatid. Kayo makasasagot, hindi ho kami. Bueno, ano pa pong isa sa sign ng Spirit ng Diyos ay nasa atin? Ito pa ho, kapatid na Jeriel, basahin natin sa unang Juan. Next slide. Ito nakasulat. We know that we have passed from death to life because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer, and you know that no murderer has eternal life
residing in Him. Kaya, Ayan. ayan no? Kaya all who have the Spirit of God, He has love towards other. Most especially po sa ating brethren, brother and sister. Kaya kung wala kang love, don't say na ikaw ay may espiritu ng Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang mga alagad ng at kanyang anak na si Yahushua may pag-ibig din. Yes. Di ba? Kapatid na Jeriel. Ano ang ating masasabi po diyan? Isa lang kahulugan po niyan. Paanong makapagsasabi ang isang tao na nasa kanyang Espiritu Santo kung wala naman siyang pag-ibig sa kanyang kapwa? Kapatid na Jeriel, anong masasabi natin diyan kung walang pag-ibig? Ang naghahari ay ano? Puot. Puot ang nangyayari sa tao pagka ganyan. What it means is like you cannot actually pretend to have the Spirit of God without the Spirit of love, because Correct. God is love. You cannot tell to people, I am doing all of these things because I love God. Oh, wait a minute. You know, that's like contradictory to what your action is contradictory, or we say that it's opposite, right? It is like what do you call that? Diametrically opposed to what Yeah, your action is. So what correct. these people are saying, we have love, I love you, but you know what? If you cannot love even your own sibling, then don't tell us that you love us, because it's not true. It's a lie. Okay? Anyone who hates a single, or a sister. So just one brother, just one sister that you don't love, but you hate, you're already a murderer. You see? Tama po yun. Right. Yan malinaw yung nakasulat sa Biblia. Kaya, ang isa po sa tanda na tayo ay tinatahanan ng Espiritu Santo, may pag-ibig tayo. Wala na tayong dapat idahilan doon eh. Wala ka nang dapat idahilan doon. Kasi ganito ginawa. No, no, no. Ang sabi ng Biblia, dapat may pag-ibig ka. Because Yeah. we love each other. Ang sabi, anyone who does not love remains in death. Isipin ninyo. Marami ang mga tao na they are just convinced that they are that they will inherit the kingdom of God. But ang totoo po niyan, nananatili silang nasa kamatayan eh. Bakit? Walang pag-ibig eh. Yung pag-ibig mula sa kamatayan nalipat sa sa buhay. Pero kung ikaw po ay walang pag-ibig, nananatili ka dun sa kamatayan. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Wala kang pag-ibig. Paanong tatahan sa yung Espiritu ng Diyos? Paanong isusugo sa iyo ang Espiritu ng Diyos? Sabi nga kapatid na Erning, kaya ako galit diyan sa mga yan dahil mahal ko eh. Oh, nako po. Bakit ka nagalit? Yun ang tanong. Kasi ayaw sumunod sa Diyos eh. Ba't ikaw nagagalit? Hindi ba dapat ang Diyos ang magalit? Yun ang puntos doon. Ba't ikaw nagagalit? Kung ayaw niya sumunod sa Diyos, gusto mong sumunod sa Diyos, problema niya sa Diyos yun, hindi mo problema. Pero ayaw niya sumunod sa Diyos mo. Nagalit ka. Ano ngayon ang pagkakaiba mo? Doon sa mga taong sumasampalataya daw na may Diyos, pero pag hindi kasama doon sa religion nila, infidel yan, patayin natin yung mga yan. Di ba meron ganyang religion? Mayroon ganyang religion. Suicide pa nga para makapagdamay ng hindi niya kapanampalataya. Di ba? Exactly. Ngayon, ito pa. Ano pang isang palatandaan na ang Espiritu Santo ay tumatahan sa atin? Ito, pakinggan po natin sa Galacia. So I say, walk by the Spirit. Yan, tagubili na yan. Walk by the Spirit, and you will not gratify the desires of the flesh. Yan. Yung puot, kapatid na yan, flesh yan eh. Di ba? Oo. Yung galit sabi nga, magalit ka pero huwag kang magkasala kasi kapag napuot ka na, yung galit mo naging puot, desires of the flesh na yan. Oh. Yeah. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Yung flesh, yun yung laman, contrary yan doon sa desire ng Spirit, Espiritu Santo. At Spirit, ang Diyos din. So, sa Espiritu Santo, contradictory yung desire ng flesh. No? And the Spirit, what is contrary to the flesh.
they are in conflict with each other so that you are not to do whatever you want. Ayan. Hindi yung, Kaya, ito kasi pakiramdam ko eh. Di ba? Teka muna, yeah, hindi yan, brother, ang tinatahanan ng may Espiritu Santo o may Espiritu ng Diyos. Hindi yung gusto natin ang dapat mamayani sa ating damdamin, kapatid na Erning. tama. Kasi kaya yung sabi nga, all who have the Spirit, that's the Holy Spirit of God, okay? Feel a conflict. Mayroong labanan within them, between the old nature, yung ating makasalanang pagkatao noon, at yung ating bagong pagkatao. Sapagkat pagka ikaw ay kayahusya, you belong to the new creation, kapatid na Jeriel. In what sense do we belong to our Lord Yahushua? We are new creation. Because our head is no longer us. We do have our head. I Not have head. only We have that, head. if you really of Yahushua, you have already denied yourself. Desire. Yeah. Diba? Yeah. Your desire. Dininay mo na yan eh. Dininay mo na yan. Sa makatuwid, paano kung makapagsasabi yung isang tao na siya'y tinatahanan ng Espiritu Santo kung wala siyang nararamdaman na naglalabanan sa loob niya? Yung desire ng flesh at saka desire ng Espiritu. Ang desire ng Espiritu, laban sa desire ng flesh. Ang desire ng flesh, laban sa desire naman ng Espiritu. Kaya may conflict. Kaya ito, araw-araw, tayo bilang mga kayahusya, nararamdaman natin na mayroong labanan sa loob ng ating pagkatao eh, di po ba? Pero Yeah. ano po ang sabi ni Pablo? Ito pa, pakibasahin natin. Sa Romans, ito sabi pa niya. We know that the law is spiritual, but I am unspiritual. Yan ang sabi niya eh. Diba? Yung law, yung sa espiritu, spiritual yun eh. Pero Spiritual. yung laman, sabi niya, but I am unspiritual, sold as a slave to sin. Correct. Actually, wala niya nabenta na para maging alipin ng kasalanan eh. I do not understand what I do. Hindi ko nga naintindihan. Sabi niya, yung ginagawa ko eh. For what I want to do, I do not do. What I want to do, I do not do. But what I hate, I do. Sabi niya. Yeah. Sabi ni Pablo. And if I do what I do not want to do, I agree that the law is good. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Ayun. Yun ang sabi niya. Pag yun ang yung ginagawa niya, yung ayaw naman nung talagang gusto niya, kasi gusto ng kaluluwa ng tao maglingkod eh. Pero hindi yun ang nagagawa ko, sabi ni Apostol Pablo eh. Sabi niya, nabenta na ako sa kasalanan eh. As it is no longer I myself who do it, but it is sin living in me. Ayun na, yung kasalanan na nasa loob, yun na namamayani eh, di ba? Yun na namamayani sa iba eh. For I know that good itself does not dwell in me. Nawawala na yung kabutihan sa puso ko eh. Bakit? Tingnan mo action mo. Look at your action. Try to figure out. Okay, you say you love somebody, but look at your action. What's your action? You have to show your action to those whom you love. You care for them, right? Yeah. You care for them. You are not actually praying for their demise. Hindi ka masisiyahan na maparusahan sila. Ang problema, kapatid na Erning yung sa pinanggalingan natin na nagpaparusa, yung naiinis sa atin eh. Oo, hindi ang Diyos diba? Oo. Ayan, tuloy pa natin. That is in my sinful nature, sabi nga. For I know that good itself does not dwell in me. That is in my sinful nature. For I have the desire to do what is good. Ito sabi ni Pablo, desire ko lang eh. But I cannot carry it out. Hindi ko magawa. Ganyan? For I do not do the good I want to do. That's what we want to do. Yeah. Diba? We want to do the good that we need to do. But the evil I do not want to do. Pero ang namamayani doon sa iba, yung evil this I keep on doing. Now, if I do what I do not want to do, it is no longer I who do it. Sino na yun? But it is sin living in me that does it. Ayun ang sabi niya. Kaya dapat tayo patay sa kasalanan, kapatid na Erning Tama po yun. At saka, diyan ay, sabi ni Pablo, yung bambuting gusto kong gawin, hindi ko magawa. Yeah. Yun namang
Yun namang mabuti, medyo masamang ayaw kong gawin, yan ang nagagawa ko. Yeah. Kaya itong kasunod na next slide, itong sabi ni Pablo sa 24. So I find this law at work. Although Yun. I want to do good, evil is right there with me. Nako, ayan na. Yan eh. For in my inner being, I delight in God's law. But I see another law at work in me. Ano Yun. yun? Ginagawa nung law na yun. Waging war against the law of my mind Ayun, yeah. and making me a prisoner of the law of sin at work within me. Sabi ni Pablo. Kailangan po, kapatid Erning, bago ko ituloy yung 24, we need to recognize what is actually going on inside us. Okay? Yahushua clearly testified, whoever wants, if you wish to become my disciple, you must deny yourself, carry your cross, and follow me. Ayan yan eh, no? So, we have to deny what is sin. We have, remember what the Apostle Paul said. Ang gusto niyang gawin yung mabuti. Pero yung nasa loob niya, ano nagagawa, kapatid Erning? Ay, yung masama. Yung masama. Ayan. Kasi, yung kilos ng tao di ba? Yun ang likas ng tao, makasalanan talaga eh. So dapat natin labanan yon. Tuloy natin. What I wretched man I am. What a wretched man I am. Who will rescue me from this body that is subject to death? Ayan. Yan pa sabi ni Apostol Pablo, pinaliwanag niya pa kung ano yung nararamdaman niya bilang isang umiibig din sa Diyos, gusto niyang maglingkod sa Diyos, pero ano yung hurdle, kapatid na Erning? Ang hurdle nasa atin din di ba? Yeah, sa atin din. Yeah. Ang sabi nga, kapatid na Jeriel, yung tao na taglay niyang espiritu ay spiritually minded siya. Di ba? Yeah. Spiritually minded. Ang sabi nga, yun ang ating taglay sa ating isipan. Kailangan po ay, sabi nga, ay ating pong binabaka. Kasi by nature ho, talagang tayo ay nagkakasala eh. Kaya nga lahat ng tao nagkasala eh. Di ba? All men sin. Isa lang ang hindi nagkasala. Kaya yung kasalanang nasa atin ho, by nature, nandun siya. Pagka hindi natin nilabanan yan, tayo po'y malulupig. Matatalo tayo noon. Ano ang magiging problema natin pagka nadaig tayo ng gawa ng laman? Bago natin ituloy, kapatid na Erning, tandaan natin, magbalik-aral tayo doon sa pinag-aralan na natin noong karaan. Tandaan natin na ang makadadaya sa atin, yung masamang espiritu, na yung masamang espiritu na yon, hindi sa Diyos yun. Kapatid na Erning, kanino yon? Kay Satanas yun. Saan naroroon yun na nakatago? Sa puso. Kaya ang puso mapanlinlang eh. Mapanlinlang yan, yeah. Mag-iingat. Okay, mag-iingat. Yan ang dapat natin always na bantayan. Ngayon, ano ang maaring sandata natin laban doon sa masamang espiritu na yon o laban doon sa mali o sa kasalanan? O edi yung salita nino ng salita Diyos. Ng Diyos, yeah. Kaya pag hindi ka marunong dito sa salita ng Diyos, pakiramdam mo, ang gagamitin mo, mawawala ka na. Di ba? Kaya magpakadalubasa po tayo sa salita ng Diyos. Huwag po yung nasiya na tayong nakinig lang. Hindi mo tayo nagbasa. Totoo yun. Kaya yan ay isa sa, ang sabi nga, all who have the Spirit feel a conflict within them. Yan nga yung between the old nature, yun ang makasalanan natin pagkatao, at saka yung ating new na pagkatao. Yung kay Yahushua ka na eh. You have Yahushua as your leader or leading you towards God. Ano pa ang sabi ng Biblia, ang Apostol Pablo, ang ikakikilala sa mga tao na they have the Spirit of God. Ito pa, sa Romans 8:5 down to 6. Ganito those who live according to the flesh. Alam na natin yung according to the flesh eh. Alam na natin have their mindset on what the flesh desires. Yung utak, nakapokus doon sa flesh, doon sa desire ng laman. But those who live in accordance with the Spirit, ito yung may Espiritu, have their mindset on what the Spirit desires. Ano ba gusto ng Espiritu? Espiritu Santo. Na yung gusto ng Espiritu Santo, yun din ang gusto ng Diyos na nagsugo sa Kanya. Di ba? Tuloy natin. The mind governed by the flesh is death. Pag-iisipan natin, ginugobernahan o pinangungunahan ng laman, patay ka, sabi ng Biblia.
But the mind governed by the Spirit is life and peace. Ayan, tingnan nyo tayo. Ano pakiramdam natin? Meron tayong peace ngayon. May Bakit? peace. Kasi hindi na tayo judgmental, hindi na tayo nagagalit doon sa mga taong ayaw sa ating pananampalataya, di ba? Wala na tayo nun eh. Inaalis na natin sa ating system. Sabi nga tayong mga Yahusian, kung noon, kapatid na Erning, nandun tayo sa Iglesia ni Cristo, punong-puno tayo ng toxic. Di ba? Toxic. Lahat ng toxin, pumasok Mga na sa toxin. utak at katawan at espiritu natin. Nandiyan sabihan tayo, huwag niyong pabatiin yung mga yan. Huwag niyong ipanalangin yung mga yan. Itakwil mo yung mga yan. Na toxic tayo eh. Ngayon, na-detox na tayo as Yahushua. Na-detox, Kaya yeah. masarap na pakiramdam natin. Nakita niyo? Kaya kapatid na Jeriel, ang tao na taglay ang, sabi nga, spiritual mind, spiritually minded siya. Di ba? Ang kanyang isip ay naka-incline doon sa spiritual na buhay. Kaya natatalo niya yung gawaang desire ng flesh. Di ba? At yan nga ang dapat nating magawa. At yan ay atin ang nagagawa nang tayo po'y makatakas doon sa institusyon. Sapagkat doon sa institusyon, tanggal ka sa karapatan, balik sa karapatan, tanggal sa karapatan, balik sa karapatan. Ano na, hindi na natuto. Alam niyo, ito pa, kapatid na rin, bago natin ituloy, magbibigay lang ako ng konting karanasan. Hindi lang, puna doon sa doktrina na yan. No? Itinuturo natin dyan sa iglesia na kapag ang isang iglesia ni Cristo dating may tungkulin, nawala sa tungkulin, ano man ang dahilan na niya ng pagkawala mo sa tungkulin, na hindi ka na tumutupad, hindi ka maliligtas. Ayan yan eh. O yan, tanong ito. Paano yung mga pinasyahan nilang hindi na makabalik dahil hindi na maisaayos yung dapat isaayos? Hindi na maliligtas. Kung yan ang kalagayan mo ngayon, dati kang may tungkulin, dati kang diakono, dati kang diakonesa, batay dyan sa paniniwala na yan, hindi ka na maliligtas. Ba't nandiyan ka pa? Tapos umaasa ka pa na maliligtas ako dahil miyembro ko. Contradiction yung doktrina niyo. Wala ka sa espiritu. Sabi nga, hindi mo maintindihan dahil wala ka sa espiritu. Wala yung espiritu ng Diyos. Kasi marami yung espiritu na yan, kapatid na Erning eh. Di ba? Yeah. Ano yung espiritu dapat nasa atin? Pitong espiritu yan eh. Oo. Sinusugo ng Panginoon Diyos sa makatuwid. Kaya yan lang ang binibigyan namin ng pansin para doon sa mga iglesia ni Cristo na wala na kayo sa tungkulin. Pag ginagawa nyo dyan, di ba? Sa inyong doktrina, wala na kayong kaligtasan. Yun sa tinuturo ng mga ministro dyan. Di ba? Pag-ikawan niya yung morong, ayan na. Ano man ang dahilan ng pag-uro mo dahil kasalanan mo, kung ministro ka, di ka na ministro, patay ka na. Ayan. Kaya mag-isip-isip yung mga dati. Di ba? Pero nandiyan pa rin sa organisasyon na yan. So ano pa ginagawa dyan? Nagsasayang laki ng pagkakataon o nagpanahon dyan. Sige po, kapatid. Kaya ang tanong natin can those whose minds and intentions and desires are earthly, yung panglupa lang, kapatid na Jeriel, can be said that he has the Spirit of God? You can decide. You can judge on your own. Yeah. Kung wala kang Espiritu ng Panginoon Diyos, ang nasa isip mo na lang material, sasabihin mo na sa yung Espiritu ng Diyos, kayong bahalang humusga, mga kapatid na nakikinig at mga kaibigan natin. Ngayon, ano pang isa sa kahayagan na nasa atin, taglay natin ang Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit. Ito pa, Roma 1:4. Ito pa, next slide. And who, through the Spirit of holiness, was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead. Yahushua, the Christ, our Lord. Kaya merong Spirit of holiness, ano? Pag sinabing holiness, galing sa salitang root word na holy. Kaya ang isa sa kabanalan, kung paanong ang Kristo po ay through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection. Di ba? Kaya ang nag-appoint sa Kristo para siya po ang siyang maging tagatubos natin ay ang Espiritong galing sa Panginoon Diyos eh. Hindi po ba? Kaya sa ibang talata nga ng Biblia, mamaya babasahin po natin yon. Pero ipagpauna na po natin na ang Kristo po, when He ascended to heaven, what did He promise to His disciples? I will send the Comforter. He will replace me.
the Holy Spirit. Kaya remember what happened back then during the time of the apostles when our Lord Yahushua has already ascended to heaven. Our Lord Yahushua told them, stay in Jerusalem. You have to receive the power of the Holy Spirit. After they received the power of the Holy Spirit, they began preaching the Word of God. What was the result of their preaching function? They baptized 3,000. Then after that, followed by 5,000, and their baptism was held every day, Brother Jeriel. That is because, not because they are the apostles, no. They are guided by the Holy Spirit. Kaya kailangan po ang mga alagad ng Diyos na nagkiklaim na nasa kanyang Espiritu Santo, ano po, ay gumagawa ng kabanalan. Ang kabanalan ay hindi sa pagsunod sa gusto natin. No, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang magpapabanal sa atin ay, ano sabi nga, pakabanalin mo sila sa katotohanan ng salita mo'y katotohanan. The law of God will make us holy. So, how could we know that we are holy if we don't read the scriptures? How would you know and say that you are holy when in fact you are not reading the scriptures? You neglect the word of God. You ignore Yan it. nga eh. Yan ang tinatanong natin dyan sa mga dati nating kakapatid sa iglesia. Ano mang religion, kabilang sila. Saan mang religion kayo kabilang? Meron kayong sinasampalatayanan. Naniniwala kayo diyan ang inyong kaligtasan. Sige, palagay na natin sinampalatayanan na ng marami yan, kapatid na Ernie, na nandun sila sa iglesia o sa isang organisasyon na nandun ang kaligtasan. Paano mo malalaman na ang taglay mo ay espiritu nga ng Diyos? Ipaliwanag mo yung sinasampalatayanan mo. Oh, paano kapatid na Ernie kung hindi kayang ipaliwanag yung kanilang sinasampalatayanan? Oh. Aba, kapatid na Jeriel, ang sabi dun sa unang Pedro, nakahandang sumagot sa mga tanong tungkol sa kanilang pag-asa about their hope. So they must answer us biblically, logically, and sensibly. Yeah, pag tinatanong natin yung mga kaibigan natin, minsan kasi sinasabi sa atin magbalik loob na raw tayo. Ayan. Ako naman, ang sasabihin ko, sige nga, paliwanag mo bakit. Tapos ang sagot ng iba, dati nyo namang itinuturo yan eh. Yan ang itinuturo ko nung kasama nyo pa kami. Pero ngayon, hindi na yan ang tinuturo namin. Bakit? May nakita kaming mali doon sa naging paniniwala natin dyan eh. Kaya, gusto nyo bang malaman kung ano yung tamang pananampalataya na kasulat sa Biblia? Halimbawa, gusto nyo kaming magbalik. Gusto nyo po na kausapin na muli yung mga itiniwalag ninyo dyan sa Iglesia ni Cristo. Ang tanong namin, bakit? Bakit ngayon gusto nyong bumalik sa inyo? Yan ang isa sa mga bagay na dapat na itanong natin. Kapatid natin. Kaya, napakahalaga nung pinag-aaralan po natin. Okay na? Sige, meron pong technical difficulties kay kapatid na Erning na side. Ngayon, kapatid na Jeriel, alinsunod sa talata ng Biblia, kailangan po tayo ay nadadala sa paggawa ng kabanalan, kapatid na Jeriel. Pag wala sa atin yung desire na yon, wala sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya sa ating pinanggalingan, hindi naman sa sa salita lang sa salita, pag-ibig, pagtulong, naglilingap. Pero mga kapatid, ayon po sa Biblia, ano ang sabi ng Biblia para tayo mabanal? Itong dapat nating makita sa atin Ito sa Psalms, ganito nakasulat. Yung nakasulat, ito po nakasulat, pakinggan natin. Because I love your commands more than gold. So, sana naintindihan natin yan. More than pure gold. Hindi lang basta gold 24K, pure. Yeah, pure. And because I consider all your precepts, right. Lahat ng kautusan ng Diyos, tama I hate every wrong path. Kaya lahat ng maling daan, ayaw natin yan. Kailan? Kung tayo ay umiibig sa kalooban ng Diyos. Kung iniibig natin ng Diyos, at pinatuto natin umiibig tayo sa ating kapwa, ang sabi nga, I love your commands. Yung utos mo, mahal ko. Mas mahal ko pa yan sa ginto. Anong ginto?
Yung Purong ginto. purong ginto, 24K yan. Kapag hindi tubog, pure gold. Mas Pure gold. Yeah. kautusan mo kaysa dyan. Ibayin natin, mas mahal ko ang utos mo, Ama, kaysa sa Yon. pera. O yan. Yon. Mm-mm. Kasi, Kaya ang kasalanan ay hindi na po kinalulugdan ng mga may espiritu ng Diyos sapagkat kabanalan ng ginagawa nila at nasa isip nila. It is their sorrow when they are being tempted by it. It is their shame when overtaken by sin. Di ba? Nakakahiya eh. Minsan, naranasan natin yan, kapatid na Jeriel eh. tama. Pagka tayo nanindigan na, pero nadaig pa rin tayo ng kasalanan. Nakakahiyang lumapit sa Panginoon Diyos eh. Di ba? Kaya, ang kanilang happiness po, ang kanilang happiest times o moment are when they are enabled to walk most closely with God. Sa paanong paraan? Sa pamagitan ng pagsunod. Bakit? Ang sabi ng Biblia, sabi ni Haring David, I consider all your precepts right. Wala namang mali, utos ng Diyos eh. Sige, magturo kayo ng aral ng Diyos na mali. Kaya, tayo lang po, na mga taong hinihikayat ng Diyos, na tayo ay sumunod sa kanyang kautusan. Mahalin natin ang utos niya, higit kaysa bagay na mahalaga. Isipin niyo, maraming namatay na tao dahil sa pagdidig ng gold. Oh, gold lang yun. Eh, dapat po higit doon ang ating pong pagmamahal sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon Diyos. Kapatid Erling, tama, walang mali sa kautusan ng Diyos. Pero merong mali saan? Sa pagkaunawa ng iba. Doon sa kautusan ng Diyos. So yun ang ating tinatalakay palagi. No? Anong mali ng iba? Nabasa nila ganito. Ano ba ibig sabihin? No? Kasi meron namang pinabasa yung salita ng Diyos, sasabihin din na sa kanila, ang salita ng Diyos ay walang mali. Yan din ang sasabihin nila eh. Oo nga Brad, wala talagang mali yung salita ng Diyos eh. Pero yung paliwanag mo, iminali mo yung salita ng Diyos. O magkaiba yan. Tinwist mo eh. Nakakatawa, pero sa totoo lang po, yan ang totoo. Bakit nila tinwist? May purpose po sila. Yeah. They have their insidious desire. Meron silang nakatagong hangarin, ulterior motive, para ang tayo pasunurin sa kanila at sila'y magkakwarta. Sa totoo lang po, magprangkahan na tayo rito para sila'y magkakwarta. Isipin nyo, ibalik yung kautusan ni Moises. Yan. Alam mo, narinig ko nga doon sa isang dating kaaway na, hindi naman kaaway siguro, kundi yung katunggali nila sa pananampalataya, ng mga yung, ewan ko, alin sa dalawa yan eh. Hindi ko kasi pinagbibigyan ng pansin yan nung nandyan tayo eh. Yung dating daan, tsaka tamang daan. Ano ba yung iglesia doon? Dating daan o tamang daan? Sila daw ang tamang daan eh. Yung iglesia daw ang tamang daan. So yung dating daan, yun naman yung katunggali nilang isa. Di ba? Alam nyo kapatid na Erning, yan yung sinasabi ng katunggali nila, hindi nila matutulan yan eh. Yung ibinabalik nyo niya, yung sa iba, sinasabi niya rin yan, binabalik ninyo niya yung ikapo. Di ba? Yung ikapo, ibinabalik ninyo. Eh bakit anya? Kinwenta niya, oh. Eh bakit ibinabalik yung ikapo? Eh dyan anya ang pagkakakwartahan ng mga pastor eh. Kaya yung kautusan ni Moises, talagang may pagkakakitaan yung mga pastor na walang espiritu ng Diyos, pero may espiritu ng kasalanan. Kasi ang akala nila, yung religion, paraan ng pagpapayaman. Para ka makabili ng ganito, makabili ka ng ganito, gamitin mo yung religion. Makabili ka ng mansion, makabili ka ng aeroplano, makabili ka nito, makabili ka ng bahay mo. Di ba? Yeah. Ayan. Pagastusin mo yung mga kapatid mo. Ayan ang, sa iglesia. Yan ang ginagawa ng iba. Kaya pumupunta doon sa sa kautosan ni Moises, kapatid na Erning. Kanina, espiritu yon. Sa Diyos ba yon? Aba, hindi. Nililigaw ka na eh. Isipin nyo, messianic na eh, Mosaic ka pa. Ngayon, ang tanong pa natin ay, anong isa sa kahayagan ng tayo ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos? Espiritu Santo. Ano? Saan ba tayo dinadala? Ito, ng Espiritu na yun ang patutong na sa atin. Next slide. Sa John 15:26, 16:15. Wala kayong audio. Ayan. Hello, Michael. Meron na. Ayan. Okay. When the advocate comes,
whom I will send to you from the Father. The Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me. Ayan na naman. Yan yung espiritu ng katotohanan. All that belongs to the Father is mine. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Ayan, kapatid Ernie, yung sagot sa katanungan. Yeah, kapatid na Jeriel, ang katunayan pa na tayo ay may Espiritu Santo, dinadala tayo sa Kristo. Di ba? Dinadala tayo sa tagapagligtas. Hindi tayo dinadala sa kung kani-kanino na one with their leader na wala na ang Kristo eh. Oh, mayroon pa silang mga thumb mark na yan. Eh, kung sa Katoliko nga ay mayroong mga krus, mga iba't ibang mga imahen, eh sila naman ay mayroon akong nabasa sa Biblia. May tatak sa kanang kamay. About thumb mark. Aba, tapos doon sa thumb mark nakasulat, I am one with yung initial ng leader nila. Eh ano yan? Dinala nila sa leader, hindi sa Kristo. Sasabihin nyo, meron kayong Espiritu Santo? Ang Espiritu Santo... Isipin nyo na lang ha. Ito nga yung sinasabi nilang pamamahala na galing sa Diyos. Sinasabi nilang pamamahalang galing sa Diyos. Eh, ang kanilang paniniwala doon, tao yun eh. Hindi nyo mapatutunayan yung pamamahalang galing sa Diyos, tao. Sabi ni Apostol Pablo, ako'y ginawang ministro nito ayon sa pamamahala na galing sa Diyos. So, ang pamamahalang galing sa Diyos, hindi tao. Ano yun? Sistema yun. Kaya nga tawag administration. Hindi sinabi ng Biblia na sabi ni Pablo, ako'y ginawang ministro nito ayon sa tagapamahalang galing sa Diyos. Hindi yun eh. Ayon sa pamamahalang galing sa Diyos. Yun ang sabi ni Pablo, ayon sa pamamahala. Sistema. Ngayon, kung ang sinabi sana ni Apostol Pablo, ayon sa tagapamahalang galing sa Diyos, tao tinutukoy doon. Siguro ang sa isip ni Pablo doon, yun ang Kristo. Pero hindi yun ang nakasulat at sinabi ni Pablo, kapatid Ernie. Ang sabi niya, yung pamamahalang galing sa Diyos. Hindi niya sinabing tagapamahalang galing sa Diyos. Totoo yun. Bakit nagkaganon ng paliwanag nung iba? Wala yung espiritu ng katotohanan na ipinadala ng Kristo. Kaya ano yung naituro? Espiritong iba, hindi yung katotohanan. Sabi nga ng pagkakasulat dito, all that belongs to the Father is mine. Ayan. That is why I said the Spirit will receive from me what He will make known to you. Hindi yung galing sa Espiritong pinadala ng Kristo ang naituro sa atin doon eh. Hindi. Mayroon yata ano eh. Yes. Kung ang Ama ay siyang iisang Diyos at may anak siyang bugtong, minsan yung ibang mga taong mag-ama ang nagturo na sa kanila. Kaya sila nang pagka may mga ngasiwang isa sa kanila, yung mga kapatid, kung alas 6 ang pagsamba, alas 3, puno na yung kapilya eh. Bakit? Ay naakit dun sa leader, hindi dun sa Kristo eh. Yes. Napunan na nga yan nung tagapamahalang pangkalahatan dati. Nakakapagselo sa akin ng Diyos sa ginagawa ninyo eh. Sinabi niya yun. Sinabi niya yun. Kapatid na Erning, hindi lang baka magselos. Talaga nagselos na sa kanya. Yeah. Diba? Nangyari eh. May nangyari eh. May nangyaring hindi kaaya-aya. Ngayon, ito pa. Ano pang isa sa sign na tayo'y nasa atin po ang Espiritu Santo? Ito, pakinggan po natin. Sa next slide, 16, 7, 8. Very truly I tell you. Ito, pagka sinabi ng Kristo, nagdidiin siya eh. Emphasis ng Kristo yan. But very truly I tell you. Katotohanan sa Tagalog yan. Katotohanan. Nuulit niya yan eh, di ba? Katotohanan sinasabi ko sa inyo. It is for your good that I am going away. Yun ang sabi ng Kristo doon sa mga alagad niya eh. Alagad niya, yeah. Unless I go away, the advocate will not come to you. Kaya siya umalis eh. Para maisugo niya yung advocate, yun nga yung Espiritu Santo. But if I go, I will send him to you. When he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Ayan nga eh. Patutunayan ng Espiritu Santo, ay mali ang mga pinagsasasabi niyo. Di ba? Patutunayan ng Espiritu Santo yan. Mali ang pinagsasasabi niyo.
Kaya naparusahan niyang pinuno nyo eh. Bakit? Mali ang pinagsasabi sa inyo. Kayo yung templo. Ano ginawa ng tagapagturo na yan? Nagturo ng corrupted doctrine. Nasira tuloy ang paniniwala ng iba. Na sa halip na madala sa Kristo at kay Yahuwah, kanino nadala? Sa sarili niya. Sa sarili nila. Kaya nga, madaling araw pa. Sabi nga natin nung araw, tulog pa demonyo, gising na tayo. Tulog pa anya demonyo kung natutulog yung demonyo. Yun ang biruan natin. Tulog pa demonyo, brother, gising na tayo. Actually, hindi. Tulog pa yung mga ngasiwa eh. Tayo gising na eh. O, gising na. Doon na Hindi lang natutulog nga tayo sa natulog eh. Di ba? Ayan na lang nangyayari. Idolatry. Yeah. Yeah. Huwag kayong magdaramdam kung sinasabi namin ito. Ito'y mula sa aming experience. Real talk po ito. Real talk. Yeah. Real talk yan. So when he comes, he will prove the world to be in the wrong about sin and righteousness. Ano po ba yung righteousness, kapatid na Erning? Ito'y salita ng Diyos. Yan yung gospel eh, di ba? Gospel. They are in the wrong. And judgment, mali rin yung paghatol at mali rin yung pagtuturo sa judgment. Mali rin yung paniniwala nila sa judgment at doon sa pagiging judgmental. At kinanong mo yung mga iglesyang kaibigan natin, ba't ka ba nandyan? Gusto ko makaligtas eh. Kailan ba kaligtasan mo? Sa araw ng paghuhukom. Kailan ba yung paghuhukom? Sa araw ng pagbabalik ng Kristo. O hindi pag bumalik ang Kristo, nasan ka? Nandito ako sa lupa. Anong idideklara ng Kristo pag bumalik ka? Ako yan niya tupa, hindi ako kambing. Pwede hindi kanya kasama nung bumaba siya. Hindi. Nakita mo, mali yung paniniwala mo sa judgment. Dapat, kung ikay talagang sa Kristo, hindi ka doon haharap, kundi nakasama ka sa unang pagkabuhay. Yes. Nakasama ka sa rapture. Kaya pagbalik niya, sa ikalawang pagbarito niya, kasama ka. Ang paniniwala natin doon sa iglesia. Hindi tayo kasama. Hindi, paniniwala rin namin yun. Paano nangyari yun? Nasaan ka ba talaga? Ando ka ba sa kasama niyang bababa? O nandito ka sa lupang gagawing kantupa? Ano dalawang pinaniniwala mo? Kaya nga sabi niyan, you are in the wrong. About what? About righteousness. You are in the wrong. About what? About what you believe when it comes to salvation or judgment. Ayan, tuloy natin. But when He, the Spirit of truth, ayan na, kapatid na Henning, comes, He will guide you into all the truth. Ayan, yan ang nangyari sa atin. Nung dumating sa atin, bilang mga Yahusians ngayon, ang Espiritu ng katotohanan, nag-guide po tayo, kapatid na Erning eh. Sa katotohanan niya. Oo, kaya ang linaw ng doktrina eh, hindi matutulan ng pinanggalingan ng religion. He will not speak on His own. Ayan ang sabi niya. Sabi ng Kristo, yung Holy Spirit, yung Spirit of Truth, will never speak on His own. He will speak only what He hears. Ayan. And He will tell you what is yet to come. Nakita nyo? Kaya itinuro sa atin, kapatid na Erning, at mga taga-subaybay, yung mga kasama namin sa Iglesia ni Yahushua, itinuro sa atin ng Espiritu ng katotohanan. What is to come? Paano mangyayari? Hindi pala maglabo-labo yun na magkakasabay sa isang kisat mata. Di ba, kapatid na Erning? Yung pala, kapatid na Jeriel, yung nasa isip natin noon sa Iglesia ni Cristo pa tayo, na pagbaba ng Kristo, na yun ang paunang pagkabuhay na maguli, ay yung palang rapture, kapatid na Jeriel, na hindi lalapat ang paa niya dito sa lupa, kundi doon tayo po sa alapap, tayo sasalubong sa Kanya. Ayon sa Thessalonica 4:16-17. O ngayon, kung ang mga iglesia ni Kristo, mawalang galang na po, ay kasama sa unang pagkabuhay na maguli, ba't ang sabi niyo sa araw kayo ng paghuhukom, maliligtas? Sa paghuhukom, bababa ang Kristo kasama yung raptured Christians eh. Saka, di ba titipunin katulad ng pagtitipon ng pastor sa mga tupat kambing? Kayo ba ang katupa? Opo. O di hindi kayo kasama nga ron sa rapture. Hindi kayo kasama sa unang pagkabuhay na maguli. Ang gulo ng aral. Ba't nagkaganon, kapatid na Erning? Walang Espiritu Santo, brother. Ayun. Yun ang kakikilanlan, wala yung Espiritu ng katotohanan. Pero kapag nasa atin ang Espiritu ng katotohanan, maliwanag ang sabi niyan, He, the Spirit, will guide you. Saan? Into all the truth. The truth. Lahat ano yun? He will not speak on His own. Sabi niya, He will speak only what He hears. And saan niya narinig yung
narinig niya sa Kristo at sa kay Yahuwah. And Yahuwah. He will tell you what is yet to come. Yan ang itinuro sa atin. Kaya po, yung mga nag-iisip, iba na raw religion namin. Hindi po. Hindi. Pareho pa rin ang ating pananampalataya sa maraming bagay. Isa lang ang tunay na Diyos. Ang Kristo'y tagapagligtas, tagapamagitan, siya ang ating Panginoon. Isa yan, kung ano tinuro sa atin. Si kapatid na Felix Manalo ay isa sa mga isinugo ng Diyos. Hindi na siya sugo ngayon, patay na eh. Hindi ba? Hindi na siya sinusugo. Pero isa siya sa isinugo ng Diyos. Totoo yun. Para dalhin yung katwiran doon sa mga malayo sa katwiran. Sinasampalatayanan natin. Hindi kami nag-iba. Ano yung pagkakaiba natin ngayon? Ito, yung darating nakita naming mas malinaw, maliwanag, kapatid na Erning. Salamat sa Espiritu Santo. Yan ang katibayan na tayo ay kinahabagan ng Diyos na mataglay ang Espiritu Santo. Tama. Sapagkat, ano pa itong sign na nasa atin ng Espiritu Santo? Next slide, Ephesians. Ito nakasulat. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ayan. Yung salita ng Diyos, yan yung helmet sa salvation at saka yan ang espada ng Espiritu. Yan yung nakasulat eh. Yan yung weapon na kailangan natin. Pag wala ka niyan, ang alam mo yung sa iglesia, sabi nga, ang sword na nasa amin, matalas kasintalas ng tabak na 2 talim. Mali. Ang sa amin kasi, mas matalas pa ang sword na nasa atin, kapatid na Erning, na yun ang mababasa sa Biblia. The sword or the words of God is like a sword that is sharper than a double-edged sword. Yung kanila yung double-edged sword. Kaya pag taga natin, tagpas eh. Hindi nila makabawi. Hindi makabawi. Kaya nga, hinahamon na natin. Sige. Mag-usap tayo. Magkatwiranan tayo. Sabi nga ng Diyos eh. Tingnan natin if your argument will win. Katulad niyang pakaligtasan. Hindi naman nanalo yung argument niyo. Sa pag-ukom kayo maliligtas eh. Sabi niyo, kasama pa rin kayo sa unang pagkabuhay. Wala. Hindi. Malabo yan. Walang espiritu yan. Tuloy natin. For you have been born again. Ayan na naman, pinag-aralan na natin na nakaraan yan. Not of perishable seed, but of imperishable, through the living and enduring Word of God. Ayan, kaya all who have the Spirit of God, that's the Holy Spirit, are led by the Spirit to the Scriptures or Word of God. Yes. Doon tayo dinadala. Hindi tayo dinadala sa kuro-kuro, sa palapalagay. Hindi. Kung ano talagang biblical at nakasulat sa Biblia, salita ng Diyos, puro, doon tayo po dinadala ng Espiritu Santo. Kapatid na Jeriel. Para doon sa mga kaanib dyan sa Iglesia ni Cristo na nagsasabi ng kaligtasan nila, sila daw maliligtas. Sila lang daw ang maliligtas. Alam ba ninyo ang katotohanan ito? Hindi. Pinaglabo-labo nyo sa, kumbaga sa ginawa nyong halo-halo eh. Hindi. Ginawang halo-halo, sama-sama na lahat doon. Hindi ganun. Merong ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, kapatid na Erning eh. Meron siyang time. Kaya nga sabi, in every season, there is a time di ba? May panapanahon yan eh. May panahon na para ganito, may panahon na ganito. Hindi pwede pagsama-samahin mo yan. Yan ang ating natutunan doon sa iglesia. Kaya, kung meron man po silang sinesirkular kapatid na Erning, na huwag tayong kausapin. At ngayon kausapin na raw tayo. Mamaya talakayin natin ng konti yan. Sige, tuloy natin. Pero saan tayo dinadala ng Espiritu Santo? Kapag taglay natin ng Espiritu Santo, ano ang ating kaligayahan? Ito, next slide. Saan nandun ang kaligayahan natin? But whose delight, ito na yung ating delight, yung kaligayahan natin, is in the law of the Lord or is in the law of Yahuwah. Ayan. And who meditates on His law day and night. Isa yan ang ating kaligayahan. Yung ating, sabi nga ang kaligayahan natin, ang delight natin ay nasa batas ni Yahuwah. Nasa kautusan niya. Paano natin nagiging kaligayahan yun? Minimeditate natin yung kanyang, binumuni-muni natin araw at gabi yung kanyang mga salita. Nako, kapatid na Jeriel. Kapatid na Jeriel, sandali muna, no? Maaga kong salita na ninyo, no?
mayroong batas ngayon sa Pilipinas na kanilang ituturo ang Biblia sa bawat bahagdan ng edukasyon. Elementarya, high school, magbabasa. Ngayon, mayroong mga tumututol siguro na ibang mga relihiyon, mga religious leaders, sapagkat baka matagpuan ng mga miyembro nila yung mga hindi nila itinuturo na nakasulat naman sa Biblia. Yan. Kaya siguro number one tututol yun. Ba, hindi kami papayag. May nalalabag na artikulo yan. Ha? Yeah. Bakit niyo ituturo yan? Ngayon, ito po yan, kapatid na Jeriel. Ano ho? Mga kapatid, ang mga kayahusya, may espiritu ng Espiritu Santo, no, galing sa Panginoon Diyos. Ang kaligayahan nila pagsunod sa kalooban o kautusan ng Panginoon Diyos. Kaya Yes. dito, tayo ay dinadala sa pagbabasa. Paano natin malalaan ang kalooban ng Diyos kung hindi tayo magbabasa? Di ba? Yes. Ang sabi nga, mag-meditate. Pag sinabing meditate, naisip po yan. Iniisip natin ang salita ng Diyos araw at gabi. Ang iba nga, mini-memorize pa natin eh. Katunayan na ang ating kaligayahan, alam naman natin po, katulad nito, pagka mayroon po tayong kanta na gustong-gusto po natin, lagi ating mini-memorize po yun eh. Paulit-ulit natin kinakanta. Kung ang salita ng Diyos ay higit pa sa ginto, purong ginto, ang trato natin, nandun ang kaligayahan po natin, sinasaulo natin yun. Nagbabasa tayo, hindi tayo nasisiyahan sa nakikinig lang tayo sa teksto ng ministro na kung ano lang ang sasabihin at pinasasabi ng leader nila, yun lang ang makakarating sa iglesia. Kahit nasa Biblia, Brad. Pero pag ay hindi pabor sa gusto nila, hindi nila pinababasa yon. Ano yon? Hindi tinuturo ang complete truth. Kasi nga, ma-open ang mind. Ma-open talaga ang mind. Kaya, ayun, mukhang tutol sila. Ngayon, ano pang sign? Ito pa yung sign, kapatid na Jerry, mayroon pa. Mayroon pang ilan. Konti-konti na lang to bago natin ipasok yung ating pag-uusapan na yan. Efeso, next slide. Ayan. In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, in accordance with the riches of God's grace. Ayan. Liwanag yan. Kaya diyan po maliwanag na ang may espiritu ng Espiritu Santo na galing sa Panginoon Diyos, alam niya ng kanyang kaligtasan na hindi sa sarili niyang gawa. Di ba? Kaya kaya pagharap ng tao sa halimbawa, ang tao ay nasa harap na ng Diyos. Ano kapatid na Jeriel ang ating sasabihin pag tinanong ka, hoy, anong batayan mo, ba't ka ililigtas ng Diyos? Ano kaya maging natin? Ang pinakamaganda sagot dyan, ako personally ang isasagot ko dyan, kawaan mo po ako. Ako, ganun din ang akin. Yeah. Hindi ko pwedeng sabihin, ako'y nagpagawa ng kapilya, marami kami naging bunga, marami kaming mga tinulungan sa lingap sa mamamayan. Hindi ko sasabihin yun. Bakit ayaw ng Diyos nung ganun? Gusto ng Diyos yung mababa kang loob. Kasi ayaw ng Diyos nung hambog Yeah. Alam nyo, merong ganyan ng pagkakasabi sa Biblia. Ganyan na ganyan yung sinabi niya Pero bandang huli, nagyabang. Hindi naman itinuturo yung pagyayabang. Ang itinuturo lang yung sinabi nung umpisa na nakipagkatwiranan daw sa Diyos yung hari na yun. Pagkatapos, natapos na doon. Sino ba yung kapatid na Erneng? Aba, yung si Ezekias. Ayan. Sige, i-recapitulate natin ng konti ang kasaysayan niya. Sige nga po. Kapatid na Jeriel, nang ako'y mag-iglesia, ang itinuro nila, dinagdagan ng Diyos ng 15 taon ng kanyang buhay. Pero itinuro ba sa atin kung ano naging buhay niya nung 15 taong idinagdag sa kanya? Hindi. Hindi tinuturo yun. Nako, ako'y ilang taon na rin sa ministeryo, 1974 ako lumusong. Hanggang sa ako ay itiniwalag daw nila sa talaan sa langit. Kapag tiniwalag nila tayo sa talaan nila. Kapatid na Jerry, hindi ko nadinig. Ano ho ang nangyari? Anong ginawa nitong si Ezekias nang siya po ay dinagdagan ng 15 years? Ano naging buhay niya sa loob ng 15 years? Hindi na. Wala na yun. Yan na lang po ay assignment na lang po ninyo. Pakibasa na lang at hahaba lalo tayo. Ano mga kapatid? Sa makatuwid, yan pong redemption yan ay regalo ng Diyos sa atin Because we don't deserve salvation We don't deserve salvation. We deserve punishment. Pero dahil sa mercy ng Panginoon Diyos, isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na siyang umako sa ating kasalanan. He redeemed from us. He redeemed us from our sins. Dahil doon sa ginawa ng Kristo, ang mga tao may taglay ng Espiritu Santo, yun ang alam niya. The atonement of his sin is through the blood of our Lord Yahushua HaMashiach.
hindi sa Mhm. pamamagitan ng mabubuting gawa, 'di ba? Yan. Mga Kaya nga kapatid, yan, oh, God's grace. Ha? God's grace. Ang grace Oo. naman po, ang kaawaan, ang grace, yung hindi we don't deserve, pero ibinigay. Grace nga po eh. Yun nga ang kaligtasan. 'Di ba? Kaligtasan. Ang mercy, yun po ang sabi nga, we don't deserve, pero ibinigay. Yeah. Ang mercy, kaawaan, 'di ba? Tayo'y kinaawaan niya dahil sa mahal niya tayo eh. Kaya sinugo niyang bugtong na anak niya para tayo ma-redeem sa kasalanan po natin eh. Pag na-redeem na tayo, mayroon pang gift. Ano yung gift? Kaligtasan. Hindi dahil sa ating gawa na tayo ay may naipong ganito at ganyan, may nagawa tayong ganito. Bakit? Ayaw kasi ng Diyos yung arugante eh. 'Di ba Yeah. kapatid na Juliet? Kaya, Yung, eto tama, pag nagawa ko. tinanong tayo, pag tinanong ako ng Diyos, ba't kailangan kitang iligtas? Kaawaan mo po ako, humingi lang Yun ako ang ng aking awa. isasagot din eh. Yeah. Yun din ang isasagot ko, kaawaan niyo po ako. Hindi, wala na akong sasabihin. Ako Wala po na. kasi, Panginoon, di ba sa Mateo, sa 7, Panginoon, sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang Oh, naku, kayabangan yun eh. kayabangan yun, nagreklamo. Sa pangalan mo, gumawa kami ng mga kababalagat, mga himala. Kayabangan yun. Yeah. Kailangan ay, Ama, maawa ka po. Pakiligtas po ako. Isama niyo ako sa kaligtasan. Eh, Di ba? ganyan-ganyan si Ezekias eh. Nung sinabi Mm. sa kanya ni Isaias, "Oy, mamamatay ka na, handa mo na lahat." Mananalangin siya sa Diyos. Pero yung panalangin niya, isinusumbat sa Diyos eh. Di ba? Nice. Sumbat eh. Alalahanin mo yung mga ginawa kong mabuti. Alalahanin mo, tapat ako sa'yo. O, sige. Yeah, parang ano Alam eh. naman ng Diyos, di ba? Pero pinakinggan pa rin ng Diyos, no? Ng Diyos Oo, talaga. pinakinggan pa rin ng Diyos. Sapagkat, sige, sinumbat mo sa akin yan. Sige, 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 sige. Bubuhayin pa kita 15. Pero ano yung wakas? Naging hambog ka naman eh. Wala Ito kang po ang isa pang katunayan na mahalaga ang Espiritu Santo. Ito pa, next slide. exactly. Konti na lang ito bago natin ipasok yung ating papak na yan. Ayan. But the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Yan ang trabaho ng Yeah. Espiritu Santo, yung paalala sa atin eh. But when He, the Spirit of truth, comes, He will guide you into all the truth. He will not speak on His own. He will speak only what He hears, and He will tell you what is yet to come. Ayan na nga. Yeah. As Yeah. for you, the anointing, the special gift, the preparation which you receive from Him remains permanently in you, and you have no need for anyone to teach you, but just as His anointing teaches you, giving you insight through the presence of the Holy Spirit about all things. Ayan na. Mhm. And is true and is not a lie. Ayun. And just as His anointing has taught you, you must remain in Him, being rooted in Him, knit to Him. Yan ang mahalagang maintindihan ng mga tumanggap ng Espiritu ng Panginoon. Mga kapatid, see, those who receive the Spirit of God, the Holy Spirit, should remember all of these instructions. Brothers and sisters, we must remember these instructions. See, the Holy Spirit is true. And He's not going to tell us lie. What we are going to receive is the truth. The truth. Why is it the truth? Because it corresponds with reality. Ayan. Itutuwid yung ating mali. Magpatuwid tayo. Niliglig na ng Diyos yung puno. Nakakabit ka pa dyan eh. Hindi ba? Yeah. Niliglig na eh. Sa kapag inuga tinanggap na. natin, kapatid na Jeriel, siyang tumanggap ng gift ng Espiritu Santo, hindi mo na kailangan pang uugnay ako dun eh. Uugnay ako dun sa puno. Paano kung hindi siya tumanggap ng Espiritu Santo? Ikaw ang tumanggap. Sabi nga, kaya nga si Pablo, nang siya isugo, hindi naman siya nakipag-ugnay dun sa mga pioneering apostles eh. Tumulong siya sa gawain niya. Bakit? Tinanggap niya na yung Espiritu Santo eh. Ano yung halaga ng Espiritu Santo? Yun ang magti-teach sa iyo eh. Yun ang mag-guide sa iyo sa truth at hindi sa lie. Ba't ka pa uugnay doon sa mga tao? Ha? Para ka ba sa tao ka ba umuugnay o sa Diyos? Hintay mo yung Espiritu Santo. Once you have the Holy Spirit in you, you can teach the Word of God truly. At saka biblically. At saka sensible ang turo mo. Bakit? Sapagkat ang pumatnubay sa iyo, yung Espiritu Santo na nasa iyo. Ngayon, ito pa kapatid na Jeriel. Ito pa ang dapat nating maintindihan. Ano ang hindi magagawa ng taong nasa laman?
laman, puro laman, pakitang tao na lang eh. Laman yun. Ito, next slide. Ito po ang ating mababasa. The person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God. Ayun, yan, hindi tatanggapin yun. Ayaw niya nun. Ayaw niya. Ay, tinatanggap niyo ba itong sinasabi namin? Hindi. Sabi nga, ano sinasabi? Hindi mo tinuro ng ka Felix Manalo yan eh. Hindi ba yun ang No. sinasabi? Ayaw tanggap. Kaya, pag hindi daw itinuro nung isinugo na pinagpahinga na ng Diyos, pag hindi tinugo ng sinugo, kahit na sinabi pa ng Kristo yan, Nako, patay ka. yun No. ang sinasabi nila eh. Di ba? Mm. Oh, di niya tinuro yan eh. Oh, so what? Hindi para sa kanya ituro yun eh. Meron padadalan pa rin ng Diyos ng Espiritu niya. Na yung ang magtuturo sa atin, hindi naman yung ministro eh. Yung Espiritong pinadala. Kaya Yun nga ang magtuturo. natin. Oh, tuloy natin. From the Spirit of God but considers them foolishness. Kaya, yun lang pangalan ng Diyos, foolish daw tayo eh. Oo, pinagtatawanan tayo dun eh. Oo. Tanungin mo sila, may pangalan ba ang Diyos? Meron. May letra ba yung pangalan niya? Meron. Oh. O di tama tayo, may pangalan ng Diyos. Oh. Yung iba, ang pronunciation, Yahweh. Kasi yan yung Yad, Hey, Wow, Hey sa Hebrew. Yeah. YHVH sa English. No? Nung in English, ang pagbasa na YHVH from left to right. Pero noong sa original, Yad, Hey, Wow, Hey. Tanungin mo yung mga Ebreo. Yad, Hey, Wow, Hey. Yun ang letter. Ang pagbasa from right to left. Oh, ano ang bigkas nung iba doon sa letters na yon? Yahweh. Ano ang bigkas nung iba pa? Yahweh. Jehovah. Jehovah. Ano bigkas natin? Yahuwah. Pero isang letter yon, no? Ngayon, bakit Yahuwah? Pinag-aaralan na natin. Kasi nga, sabi doon sa bilang, ibibigay nila o ilalagay nila ang pangalan ko sa mga anak ng Israel. Yun ang nakasulat eh. Kaya yung mga Israelita, may pangalang Yahoo. Oo. Yeah. Yahoo, nandun yung pangalang Yahoo. Hindi Yahweh. Hindi Yahweh, hindi rin Hoba. Hindi Di ba? Jehovah. Tuloy natin. And cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Maintindihan mo lang yan through the Spirit eh. Hindi mo maiintindihan yan kung wala yung Espiritu Santo. Kaya pag tinanong mo yung mga tinuturo ngayon ng iba't ibang reliyon, sama mo na yung Katoliko, sama mo, kung ano-ano nasasabihin eh, parang mga liberal na tao eh, na kapag binanggit na, sabi niya, naniniwala ako niya, ako ang ano ko, ang pronoun ko ganito eh. Ano pagkakaiba niya? Hindi may paliwanag kung ano pagkakaiba. Ito ba babae? Ito. Ito babae rin pero ito yung trans woman ito eh. Ano yung trans woman? Paliwanag mo nga ano pagkakaiba ng dalawa. Hindi maipaliwanag. Ganyan din yung ibang mga reliyong walang espiritu, kapatid na Erning eh. Pag tinanong mo, hindi maipaliwanag. Ba't sa paghukom ka maliligtas? Pag sa paghukom ka maliligtas, hindi ka masasama sa unang pagkabuhay. O saan maghahari ang Kristo? Ay doon anya sa langit. Ay paano yung maghahari, may mabubuhay pa, may mga anak pa? Doon sa millennial kingdom. Ay hindi, iba yun. Ano, paano na? Hindi mo tanggapin. Ayun, napuputol na kapatid na Jeriel. Choppy na medyo nagpuputol-putol na ang ating audio. Ibig lang sabihin po, mga kapatid, ang mayroong taglay na Espiritu Santo, yan po ay tinatanggap niya yung mga katotohanan galing sa Panginoon Diyos. Pero yung wala ng Espiritu Santo, para sa kanila, salita ng Diyos ay foolishness. They cannot understand. Bakit? Because wala sa kanila ngayong Espiritu eh. They cannot discern it. Bakit? Sapagkat only through the Spirit, which is the Holy Spirit, one can discern or understand the Word of God. Kaya mahalaga po yun eh. Ngayon, ano pang isa sa mga sign na tayo ay may Espiritu Santo? Next slide. Romans 8:2. Ito. Ayan. Because through Christ, or through the Christ Yahushua, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. It is the Spirit that quickeneth the flesh, profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Kaya yung pong mga tao na nagsasabi na nasa kanila po ang Espiritu Santo,
Sila po ay, sabi nga, they're quickened by the Spirit and they are made spiritually alive. Talagang sila ay buhay na buhay sa aspetong spiritual. Hindi ho sa aspetong makalaman. Tatandaan po natin. Kaya yung ating binasang ito na mga ilang mga sign, hindi namin sinasabing lahat ng sign yan. Yan ay ilan lang sa mga signs na nasa atin po ang Espiritu Santo. Pero bakit po napaka-importante sa ibabaw ng lahat ang Espiritu Santo? Bukod sa ating mga natutunan na. Next slide po, ito nakasulat sa Efeso, sa 1:11 to 14. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him, who works out everything in conformity with the purpose of His will, in order that we, who were the first to put our hope in Christ or in the Christ, might be for the praise of His glory. And you also were included in Christ or in the Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with a seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession to the praise of His glory. Sa ibabaw po ng lahat, bakit po napakahalaga na ating matiyak na nasa ating pong Espiritu Santo? Kasi yan po ang garantiya na tayo tagapagmana noong ating pong inaasahan na kaligtasan, kapatid na Jeriel. Oh, Tama. the completion of our redemption is when you are able to meet our Lord Yahushua in the sky or in the cloud and be with Him for a couple of years, na in which after then you will be descending from heaven with our Lord Yahushua para po na makasama ng Panginoong Yahushua sa paghuhukom at sa pagtatatag, hindi lamang ng millennial, kundi maging doon sa digmaan sa Armageddon. Kaya mga kapatid, itong ating mga pinag-aralang ito ay dapat nating itanong sa ating sarili. Do we possess the signs that the Holy Spirit is with us? Natutunan na po natin yan, so kailangan po matyak natin. Sapagkat sa panahong ito ng kasamaan, ang mahalaga po, nasa atin ang patnubay ng Diyos. Ang Espiritu Santo na yun ang gagabay sa atin sa aral na tama, sa pamumuhay na tama, sa tamang paraan ng pagsasalita, sa paggawa ng tama, at higit sa lahat, yung tayo mapalapit sa ating Panginoon Yahushua at sa ating Panginoon Diyos. Kapatid na Jeriel, nandiyan pa ba tayo? Mayroon pa ba tayo? Nandito po tayo, kapatid na Erning. Ano yung ating huling pag-uusapan nga at na-extend ng konti itong Hindi yan nga kasi sapagkat may mga noong araw nung tayo ay binasa diyan at sinirkular nila tayo. Wag daw tayong kakausapin. Yan ang bilin sa kanila. Ngayon naman ayon do sa ibang mga kaanib nila kausapin daw tayo. Para ano? Para makapagbalik loob na sila. So kakausapin tayo ng mga kamag-anak natin, hindi dahil sa mahal tayo, kapatid Erning. Gusto nilang maging trophy tayo. Di ba? Yeah. Yun lang yun eh. So, ang layunin, propaganda na naman. Hindi ba kayo titigil na di umano'y dumadami kayo, nagpapropaganda kayo? Ba't di nyo ituro yung katotohanan? Yan ang unang tanong natin, kapatid na Ernie, yung ang binanggit na natin kanina. Yeah. Sige. Ano ba kaligtasan para sa inyo? Alam ba ninyo yan talaga? Yan ang aming question eh. Kung may mga makikinig na ministro ng Iglesia ni Cristo, ba't di nyo sagutin? Yung kaligtasan nyo sa paghuhukom. Hindi nyo alam, nakahiwalay sa paghuhukom yung unang pagkabuhay. Mayroong 7 taon mahigit na gap. Hindi nyo ba alam yon? Tapos yung nawawala si kapatid na Jeriel. Ang ibig lamang sabihin po ay noon sinirkular tayo, huwag tayong babatiin, huwag tayong pagsabihan na sana'y pagpalain kayo. Pero ngayon ay pinababalik tayo. Anong layunin nila sa kanilang paghikayat na magbalik loob tayo sa kanila? Ngayon, kung yun ay talagang akin ng pag-ibig at hindi dahil sa kanilang layunin na
bagsak kasi ang pananalapi eh. Ang daming natiwalag, libo-libo eh. Kaya bagsak ang pananalapi nila, siguro mayroon sila ding mga dapat bayaran, ano ho, kaya tayo pinapagbabalik loob. Ngayon ang sa akin po, ako bilang isa, ang dapat una mong papagbaliking loob, eh yung iyong ang iyong mahal sa buhay, di ba? Dapat ay una mong makita sa iyo na mahal mo talaga yung mga kapatid mo, mga pamangkin mo. Yun ang dapat na unahin mo, kapatid. Oh, na yun ang dapat na makita sa mga totoong nagsasabi na sila'y sa Diyos. Eh hindi, eh pagdating ng araw ng kaligtasan baka hanapin yung nanay mo. Saan nandoon yung nanay mo? Kung totoo maliligtas kayo, eh sana ng nanay mo. Ah, halimbawa nandoon yung tatay mo sa langit. Saan ang nanay mo? Eh tiniwalag ko po eh. Eh ano kaya magiging damdamin ng tatay mo? Eh di ba? Yun ang ating mga tanong na bago ninyo kami hikayatin, unahin niyo yung mahal niyo sa buhay. Patunayan yung mahal niyo sila. Kaya nga mahal sa buhay eh. Eh kaso hindi. Mas mahal yung yung kapangyarihan. Mas mahal yung gusali. Eh property yun eh. Property, kwarta yun eh. Mas mahal pa yung mga material na bagay kaysa talagang mahal sa buhay na kung tawagin nila. Bueno, ang aming pagtalakay na ito ay hindi para kami ay sabi nga'y manira, hindi po. Ang sinasabi natin ito ay katotohanan. Masakit ang katotohanan eh. Pero pagka tayo po tumanggap at handa tayong ika nga ay tumanggap ng katotohanan, kahit masakit yan, hinihikayat tayo ng katotohanan sa pagbabalik loob sa Diyos. Habang may panahon pa, kayo po dapat magbalik loob sa Diyos eh. Kayo ang dapat magbalik loob sa Diyos eh. Iniwan nyo ang Diyos eh. Iniwan yung prinsipyo ng Panginoon Diyos eh. Iniwan po yung batas ng Panginoon Diyos. Kaya kayo ang dapat magbalik loob sa Diyos. Ang inalayan nyo ng awit, leader nyo eh. Ang nilikhaan nyo ng awit, yung inyong leader eh. Ang mga bata, mayroon pang sa video eh. Umaawit yung mga bata. Inaalay doon sa picture na nasa wall. Panginoong picture yung nasa wall. Picture ng leader nila. Eh anong ginagawa niyo sa mga bata? Bata pa, hinuhubog niyo sa pagsamba sa Diyos-Diyusan? Ano yan? Nakakatuwa bang panoorin yan? Tuwan-tuwa yung mga kapatid na iba. Pero hindi nyo naiintindihan eh. Bakit? Eh, siguro wala sa atin yung Espiritu Santo eh. Bakit? Kung nasa inyong Espiritu Santo, sasawayin nyo, hoy mga anak, huwag nyong gawin yan. Pagsamba sa Diyos-Diyusan yan. Nakita pa ako, nasunugan. Aba, ang kanyang kalong-kalong, kapatid na Jirel, o kalong-kalong niya, malaking larawan ng leader nila. Wala ang wika akong nakuha o nailigtas sa mga kagamitan namin. Ito lang po, litrato ng aming leader. Nandun yung litrato niya. Samantalang nung araw, pinagtatawanan natin yan, nasusunugan niya yung bahay, tapos tinuhaan niya yung larawan ng santo at pagdating sa labas, salamat po, niligtas mo ko. Tapos tayo, yung mga ministro, sabi, paano ka niligtas? Ikaw nga nagligtas. Exactly. Kaya, atin pong tinatapos itong ating pag-uusap sapagkat ngayon po ay 10:19 na sa isang pahayag, kapatid na Jeren, na itong aming ginagawang ito ay hindi po ito sa layuning manakit ng damdamin. Hindi po eh. Masama pong hindi ituro yung katotohanan eh. Di ba, kapatid na Jeriel? Yeah, magising sana tayo. Magising sana tayo. Magising sana tayo. Minsan kasi kailangan ligligin natin para magkaroon ng puwersa. Uy, gumising ka na, ano ka pa ba? Marami na nga po tayong nagising, kapatid na Erning eh. Madami na sa awan. Marami na nagising. Yung iba, pag nakaalis na, talagang ayaw na diyan sa relihiyon na yan. Bakit kamo? Eh hindi naman na yan yung sa Diyos eh. Tumalikod na nga, naramdaman na ng marami yan. Totoo yan. Bueno, kapatid na Jiran, tayo po ay nagpapasalamat muli una sa Diyos, sa mga kapatid natin at maging sa mga panauhin natin. At sana ay patuloy po tayong magsuri hanggat mapayapa pa ng konti ang panahon. Sapagkat wala makapagsasabi kung bigla na lang sumiklab ang digmaang nakakatakot, yung nuclear war na yan. Kaya bago po mangyari po yan, ay sana ay makita ho natin ang daan tungo sa Diyos, tungo sa Kristo. Hindi tungo kaninong tao o leader ng reliyon. At umaasa po kami na ang ating pinag-aralan ito ay nakatulong po sa atin para lalo tayong maintindihan natin itong mga katotohanan ito. Hanggang diyan po at tayo po'y mananalangin.
Ama naming Yahuwah, marami pong salamat sa iyo. Patuloy kang naghahabag sa amin. Lagi mong nililinaw sa amin ang katotohanan. Salamat sa isinusugo mong espiritu ng katotohanan. Opo. Espiritu sa pananalangin, espiritu ng iyong kaawaan. Ang lahat po ng mga espiritong aming kailangan, inilalagay mo sa aming mga puso't isipan upang ito ang gumabay sa amin para makarating kami sa tunay na mga mensaheng galing sa iyo. Amen. Mabasbasan mo po ang lahat ng mga tao, lalo na po yung mga pinuno ng bansa, maging yung Opo. mga pinuno rin po ng relihiyon. Tulungan mo po na magkaisa, na ikaw ang luwalatiin, dali ng tao sa iyo at sa Opo. iyong bugtong na anak, wag sa kanilang sarili. Ama, Opo. gisingin mo pa ang marami naming mga mahal sa buhay. Opo. Marami pa po naroroon sa iglesia ni Kristo na ang kanilang buong pag-aakala naroon sila sa tamang pananampalataya, na kapag amin naman silang tinatanong kung maipaliliwanag nila yung kanilang sinasampalatayanan, hindi nila kayang ipaliwanag. At pag narinig nila yung mga katotohanan ito, nagugulumihanan lalo sila. Ama, dagdagan mo po ng iyong pasensya na sana Opo. po ang mga kaluluwang iyon na aming mga mahal sa buhay magabayan pabalik sa iyo, Amen. sapagkat sila'y tuluyan ng lumisan nang sundin nila ang pinunong liko na lumabag sa kauna-unahang utos mo na may kasamang pangako. Hindi kami kailanman sasama sa ganong uri ng tao na ang unang utos mong may pangako ang nilapastangan. Ama, tulungan mo po kami na magising ang marami at maging yung pinuno na nakasangkapan ng iyong kalaban. Gisingin mo rin, Ama, sapagkat mahal din namin siya. Amen. Hinihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Yahusya na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na yan, Okay. good evening po, good night po sa inyo lahat. Medyo nagkaroon tayo ng konting glitch sa ating Yeah. ngayon, ano, Pero ganyan talaga. ipagpatuloy natin. Yeah. Sige po. Sige, sige. Good night po.